Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na dyan. Pindutin mo yung notification bell at baka pindutin mo yung like and share para may share mo naman sa mga tao ang ginagawa kong panggugulang sa kapwa. Pag nanakaw, panguumit, panggatas at pamimirata ng content ng iba, alam nyo na kapag gumarap na sa harap ng camera, walang iba kundi si Jonas ay magnanakaw na. Siyempre, gaya na dati, gusto ko pasalamatan ng mga major sponsors ko na walang sawa sumusuporta sa mga ginagawang kabutihan dito sa mundo ibabaw. Ayan, oh. JM Fine Furniture para dito sa ergonomic chair ko na napakaangas. Yan, oh. Sa mga trip umiscore ng ganitong ergonomic chair, yon, JM Fine Furniture. 7-4 kay kay Papa Ethan Dominic Martinez sa maangas na 7-4 clothing. Sa mga trip umiscore noon, PM lang po kayo sa page. Shinwear kay Kuya Mabagtingla. Maraming salamat Kuya Mabagtingla sa mga solid na Shinwear na shirt. Thank you palagi Kuya Mab. Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Ayan, no, Sinner na cap, Crown Manila. At Crown Manila na hoodie. Thank you lagi, Kuya Nico Manning. Maraming salamat. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Joseph Aday, sa mga solid na Egocentric shirt. Okay, paulit-ulit tayo dito sa mga natin na sponsor dahil mahal na mahal ko sila. Distinctive Clothing kay Madam Alex Lagas. Maraming salamat, Madam. Thank you palagi. Siyempre, nandyan din ang Gracia Worldwide kay Boss J. Chris. Maraming salamat, Boss J. Chris, sa maangas na Gracia literal. Thank you palagi, Bossing. Siyempre, nandiyan din ang Hype Beat kay Ninong Benji Reala. Solid yan. Maraming salamat, Ninong Benji Reala, sa mga solid na Hype Beat shirt. Okay. Napagod ako doon sa sponsors natin. Okay, sige. Ano ba to? Hinaman na natin tong ano na to. Desktop Orjo. Yan. Okay. Nandito tayo ngayon para i-predict ang mangyayaring laban ni GL versus Raffian. Damn. Grabe tong battle na to. Sa battle na to sa September 20, Buelta Balentong. Ihanda na ninyo ang lahat ng mga pangmatatalino ninyong isip dahil ako na nagsasabi sa inyo, magmumukha tayong tanga. Dahil grabe ang battle na to. Damn, grabe ka, Arik. Binigyan mo agad ng pang-ahon ang Buelta Balentong na naman. Grabe, pang-ahon tong match-up na to, GL versus Raffian. Kilala naman natin dalawang yan na hindi lang parehas. Di lang ako sure kung teacher ba talaga si GL, pero alam ko si Raffian, eduk ang course niya, no? Kinuha niya. At yun, parehas matalino, parehas magaling mag-technical, parehas creative ang mga linya. Parehas nakasalamin, di ba? Parehas magaling mag-English, parehas, basta halos parehas na may sariling estilo. Damn, grabe, ano mangyayari sa battle na to? Tangina, simple lang, panalo tayong lahat. Kahit sinong manalo sa dalawang yan, panalo tayong lahat. Pero sige, himayin muna natin kung ano nga ba ang mga technique ng dalawang to. Okay, unahin natin si Raffian. Okay, kilala naman natin si Raffian bilang isa sa mga, hindi na nga rookie si Raffian. Hindi na rookie si Raffian para sa akin. Pasok na si Raffian sa mga superstar na rin ngayon sa flip top. Para sa akin, pasok na si Raffian. Si Raffian ay mahusay sa technical na sulat, technical na linya, madalas nagpapaulan din siya ng reference sa kalaban. Yun ang madalas na technique ni Raffian. Magaling siya sa mga reference at magaling sa English. Kung gaano ka fluent magsalita ng English, si Raffian ay ganun din ka sarap pakinggan kapag para sa akin para siyang egoy na nagra-rap, na bumabattle sa pag nasa stage. Ganon ka sarap pakinggan ang mga linya ni Raffian. Technical pati. Sa jokes, hindi para sa akin, alam naman din ni Raffian yun na hindi talaga niya forte yun. Pero minsan may mga jokes na maganda talaga si Raff, pero mas pinaninindigan ni Raff at mas tinatayuan ni Raffian ng lyrical na estilo. Para sa akin, ay yun ang pinakamahirap para sa akin. Para sa akin dahil ako
fan ako ng technical, totoo lang. Hindi ako masyadong fan ng comedy dahil kaya ko siyang gawin. Pero yung technical fan na fan talaga ako dahil sobrang bilib na bilib ako sa kanila at higit sa lahat, aminado ako sa sarili ko, hindi ko kayang gawin yun nang matagal. Siguro pa isa-isa, pero yung katulad ng ginagawa ni Raffian na halos all 3 rounds, technical na sulat, magagandang reference, pati yung kung paano niya pine-perform yung piyesa niya. Doon ako believe kay Raffian. Pakiramdam ko isa to si Raffian sa mga magpapahirap kay GL, or sa madaling salita, pwedeng isa si Raffian ng makatagos sa isang GL. Dahil si Raffian, never pa ako nakapanood kay Raffian ng laylay na battle. Lahat ng battle ni Raffian mula FRBL hanggang makapasok siya ng flip top, ng sunugan, at kahit nung bumalik siya sa FRBL, naglaban sila ni Kuya Dodong. Pukin ang inang Raffian to. Walang ya, kahit si Kuya Dodong na alam naman nating walang sasabing masakit sa kanya, puta talagang sinaktan ni Raffian at hindi niya binigyan ng awa dahil nakita ko talagang masamang tao si Raffian. Magaling talaga si Raffian. Pakiramdam ko pag nag 100% si Raffian dito sa laban nila ni GL, pwedeng makuha niyo yung panalo. Kasi alam niyo ba na para sa akin na mas lumulutang yung galing ni GL kapag sa style clash. Para sa akin, pag style clash ang laban, si GL lumulutang lalo yung galing niya. Pero kapag ganito ang kalaban niya, alam niyang kayang sumabay sa kanya, mapapalaban siya rito. Pakiramdam ko mahihirapang talunin ni GL si Raffian dahil sobrang magaling si Raffian. Wala akong masabi sa kahit sa haba ng oras sa pagkakabisa, wala. Choke, bihira, halos wala nga ako napanood na nag-choke si Raffian. Kumbaga sa akin, isa si Raffian sa mga superstar ngayon na sobrang galing sa battle. Sa aspeto ng pagdating sa aspeto ng battle rap, isa si Raffian sa mga malakas ngayon. At yun yung style ni Raffian, magaling siya sa reference, magaling mag-English, technical na sulat, magaling mag-perform, malinaw, maganda yung boses, halos perpekto na pang-battle si Raffian para sa akin. Kaya magandang laban to. Okay, punta naman tayo kay GL. Alam nyo naman, GL, isa buhay, 2024 champion. Walang iba kundi si GL. Si GL naman, di ko na kailangan ipaliwanag kung gaano kalupit si GL. Si GL ay para siyang upgraded na balakid sa makabagong panahon. Sa madaling salita, ganun siya. Dahil nung sobrang tagal nang hindi bumabattle si Balakid, ay biglang may lumabas na GL. Na halos kumpleto na marunong mag-jokes, magaling sa technical, sa angulo, lahat, sa reference, sa English, maganda rin yung boses. Siguro sa angas ng delivery, siguro lalamang si Raffian dito no kay GL dahil mas kita naman natin mas yung approach ni Raffian sa battle talagang solid. Yung si GL minsan kasi siguro dati, pero ngayon kasi medyo na rin si GL sa battle no, yung parang iba na rin yung pag-approach niya sa battle, maangas na rin. Pero kung pagbabasehan natin dalawa sa angas, mas maangas si Raffian. Pero pagdating sa sulatan, pakiramdam ko lalamang si GL sa sobrang galing ni GL sa teknikalan, sa pagsilip ng anggulo, sa pagbuo ng pyesa. Alam naman natin si GL, pag bumuo siya ng pyesa, laging magkakakonekta ang kahit hanggang shoutout, nakakonect sa round 1, 2, tas 3. Alam mo yun? Si GL ang nagpauso ng mga ganong kakomplikadong mga sulat. Kumpleto rin. English, magaling sa English. Fluent din. Magaling sa technical. Reference. Mag-perform. Magaling. Halos pantay nga sila ni Raffian. Kung tutusin dito sa matchup na to, pantay sila ni Raffian. Meron lang silang konting, para sa akin, lamang si Raffian sa
deliver na na maangas. Para sa akin, Raffian lamang sa deliver na maangas. Si GL naman lamang siguro si GL sa mas technical na sulat or piyesa para sa akin. Dito sila magkakaroon ng lamang sa isa't isa. Para silang parehas silang may hindi kayang gawin at parehas may kayang gawin. Doon sila parang parehas kung tinitignan na parehas magaling. Pero kung papipiliin ako o kung ipipredict ko rito kung sinong mananalo, pwedeng may underdog effect pa rin to kahit papaano, no? Konti kay Raffian, may underdog effect pa rin to. Syempre, yung expectation ng tao kay GL ay mas tumaas dahil nung nag-isa buhay champion siya. Sobrang tindi nun. Pakiramdam ko mas mataas ang expectation ng tao sa kanya. Si Raffian naman, alam naman natin kung gaano ka-solid si Raffian. Alam naman natin yon. Yung expectation ng tao sa kanya, hindi pa sumasablay ng expectation ng tao sa kanya. Kaya, pakiramdam ko si GL ang mag-a-adjust dito. Siya ang mas may pressure dito sa battle na to. Pero kung papipiliin ako kung sinong mananalo dito, pag binigay ni Raffian yung 100% niyang 100% niyang yung A-game niya, laban niya kay JD, laban niya kay Islakwan. Basta maraming battle si GL na pag nag 100% siya, hindi talaga nakakadikit yung kalaban, talagang body bag. Siguro GL ako Raffian ako dito. Raffian ako dito sa laban na to. Siguro lalamang lang si Raffian dito sa pakiramdam ko sa mas magandang performance. Sa sulat, alam naman natin na ibang klase sumulat si GL, pero pakiramdam ko sa overall performance, pakiramdam ko dadalhin ni Raffian tong battle na to. Mas gusto kong makitang kung paano mag 100% ang isang Raffian sa isang GL kaysa mag 100% ang GL sa Raffian. Kasi madalas alam mo yung battle ni GL at ni Vitrum. Napansin nyo yung dikit pa. Alam mo yung dikit pa eh. Dahil hindi ko alam kung naka 100% si GL doon kay Vitrum. Pero yun nga, dahil pakiramdam kong lagi namang tinotodo ni GL yung pyesa niya, kahit hindi ko sabihin kahit di natin sabihin na itodo niya, lagi niyang tinotodo yun. Pero mas gusto kong makita kung gaano kalakas ang lalabas na Raffian sa malakas na GL. Kasi hindi naman din tayo binibigo ni GL sa mga battle niya. Alam naman natin yon. Pero mas gusto kong makita yung 100% na Raffian dito sa battle na to. At mas pakiramdam ko mas gutom si Raffian dito sa battle na to. Kaya bibigay ko to ng overall performance kung hindi sila mag-choke pareho para sa akin. Kahit di ko pa napapanood kasi alam ko si Raffian mag-perform. Alam ko kung paano niya walang yain yung kalaban sa stage, kung paano siya mag-angas sa stage. Para sa akin, Raffian ako dito. At yun talaga yung gusto kong makita, yung 100% na Raffian. Syempre si GL lagi namang 100%, no. At yun ang predict ko sa battle na to. Kayo, sinong manok nyo sa dalawang to? Dahil siguro lalamang lang din ulit si GL sa mataas na grado ng ano. Kasi si Raffian minsan hindi naman nakasalamin eh. Si GL kasi madalas nakasalamin. Kaya pakiramdam ko mas mataas na grado kay GL. Pero sa overall, Raffian ako para sa akin. Raffian para sa akin lang naman, yun yung gusto kong makita, yung 100% na Raffian. At sana makita ko yun sa battle na to. Yun, kayo, kung kay GL kayo, i-comment nyo bakit si GL para sa inyo. Pero para sa akin, mas gutom si Raffian, kaya Raffian ako dito. At kita-kits sa September 20, Vuelta Balentong, may labang kami dyan ni Fruz at pambargo kami, pang Sargo. At yun, GL ako dito. Hanggang dito na lang mga pare ko, hanggang sa muli. Peace out.